Siguro nila sabihin na doon sa more than 20 houses na pinasok nila, nandun si pastor. Doon sa Glory Mountain din, ang hinahanap nila si pastor. Sa Prayer Mountain, ang hinahanap nila si pastor. Sa KOJC Central, ang hinahanap nila si pastor. 3:51 AM, diretso sila kaagad, lagay ng ladder. Tapos pumasok na kaagad without complying with Rule 113, Section 11. Aba, mali yun. Kami, ordinaryo, wala kaming baril doon, wala kaming yung baril doon na may mga lisensya nga. In good faith, sinurrender namin sa kanila. It's unfair for them naman na i-require nyo muna sila na isurrender si Pastor Kibuloy para maging peaceful ang Davao. Parang ganon. No, sir. Para maging normal ang lahat. Hindi, sir. Sabi ko, nobody, for all you know, even President Duterte, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Hindi alam kung nasaan na ngayon. Lahat. Ako mismo, I was trying to keep in touch with Pastor Kibuloy nung lumabas yung kanyang warrant. I was trying to contact him, pero wala. To no avail. Hindi na talaga makontak. So, unfair din na gawin natin requirements sa kanila dahil they are only ordinary members of the church. So, I think it's high time. It's high time, no? Before you leave. It's high time na you also exert effort na sana gumanda, bumalik yung pagtitiwala ng komunidad at ng pulis doon sa Davao City. Tutulungan tayo. Ako mismo. Tutulong ako. Ay, dati akong Chief PNP. Dati ko kayong mga tao. I care about you. And I also care about the people of Davao City. Lalong-lalo na itong mga membro ng KOJC. I really care for them. Mga kababayan ko ito eh. I also care for you. Mga tauhan ko kayo dati. So sana mabalik natin yung trust, samahan ng police. For all we know, isa, di ba? Accounted yung isa. 5 na lang yung hinahanap nyo. And yung 5 na hinahanap ninyo, because you cannot do otherwise dahil trabaho ninyo yan. Hanapin talaga nyo yan. Dahil because order dyan ng korte, kahit na masakit sa kalooban ko bilang kaibigan ko si Pastor Kibuloy, na hinahanap ninyo yung kaibigan ko, wala akong magawa because may warrant of arrest siya. Trabaho ninyo yan. So, ang akin na lang is, you concentrate doon sa hinahanap ninyo without unduly antagonizing the people of Davao City. Yun lang, pag-iusap ko sa inyo. Gawin ninyong trabaho ninyo na baka overall yun, maging more effective kayo sa paghanap kung kaibiganin ninyo. Yung mga bata na na-traumatize ninyo, yung mga tao na nasaktan ninyo, magaling naman sa PCR itong RD mo doon. Huwag kayong magdumistansya sa tao. You assimilate with the people. Yun lang pakiusap ko sa inyo. Ako, matanda na ako. Malapit na ako mag-70. Ma-balance ko. Pero how about their kids? Ha? May mga human rights dito. May mga DSWD dito. How about those kids? How about those young people? Pag nakasalubong mo, iiyak. What happened to you? Ti, aywan ko lang. Basta magdilim na, ti. Iba na Why? Kasi before nangyari yon, the scenario is this ng gabi. Umuulan, tapos kumukulog. Kaya pag umuulan, kumukulog, yun na. Kasi parang nagpe-preempt nila na, may mangyayari namang ganito. Hindi yun. Kaya, nag-organize kami ng psychometrician, sir. We need to process those people. Kasi hindi kayo ang nakaproblema, kami. Those community, thousands. And those people, we are supposed to, kung natriten kami, sir, natriten kami, noon tumatawag kami sa barangay, police, sa police. Ngayon, pag natriten kami, kanino kami tatawag? Sa'yo, Sir Torre? Ha? Excuse me. Sir Bato, saan kami tatawag? Kahit na medyo masama ang loob mo, tawag ka pa rin sa kanya. Duty niya yan na mag-provide talaga ng security sa inyo. Konsensyahin ninyo. Si How about it? Trust is no longer there. Ha? Ano? Trust is no longer there. Yun nga. What will we do? Trabaho niya yan ngayon na i-rebuild yung trust. I hope. Ako kasi rin. Tao din kayo, tao din kami. Ha? Natitreten kami.
Kami, ordinaryo, wala kaming baril doon, wala kaming yung baril doon na may mga lisensya nga. In good faith, sinurrender namin sa kanila. In good faith. Oh. Ito din ang paalala ko sa inyo. Sa kanila, sir, sa kanila. Di ba? Nakatag pa doon. We seek for truth. Then seek for truth. Because the person you are allegedly, na may kasalanan ganun, hindi pa napatunay may kasalanan. Then seek for truth. I-clarify. Oo, seek for truth. Yun ang sa akin. Be fair. Give us a fair treatment and justice also. Kasi community kami, tapos ganun ang mangyayari. Katulad na naman, kanilang madaling araw. 2 o'clock. Siya raw hindi ninyo alam. Pumunta na naman kayo doon sa farm. Ginising at pinagbabalya yung pintuan ng mga farmer doon at magising ka ba naman, sir, ang baril nandyan. What will you do? Another traumatic experience na naman ang ibibigay ninyo sa puso ng mga farmer doon. So, ano na itong ating authority? I cannot say. Para kasing, sorry to say the word, parang sanggano. Okay, thank you. Tapos, you will tell us, give them due respect. I think it's not us only. Let them give due respect also because we're innocent. We are part of the public. I am also telling them to do their share. Maningkamot sila na babalik yung respeto ng komunidad sa kanila, sa mga pulis. So, yan ang aking ibig sabihin doon. Chair. Yes, Just to put in proper perspective po Yeah, sa go ahead. sinabi ni General Marbil, ang problema lang kasi dito, sir, hindi na-follow yung rules of engagement. Ilang beses na kasi sila nag-serve ng warrant of arrest. I remember yung NBI nga nag-serve noon. Pinapasok namin, sir. In-entertain namin. Dito kasi sa June 10, I think alam naman ng PNP, marami matatalino naman sila. Before sana sila pumunta doon, or kung kailangan na sikreto, at least ang warrant of arrest kasi tao ang hinahanap. At saka kung nasa building siya, hindi po pwede na pasukin mo agad ang building. Magpaalam ka muna dun sa may-ari ng building. Kilala naman nila kung sino administrator. Nung nandun na sana sila, tinawagan nila si PRRD. 3 a.m., gising pa si PRRD mga ganong oras. Nung pumunta sila, 3:15, the videos cannot lie. The footages cannot lie. 3:51 a.m., diretso sila kaagad, lagay ng ladder, tapos pumasok na kaagad without complying with Rule 113, Section 11. Aba, mali yun. Kung mali yun, may karapatan yung mga miyembro na pigilan sila, especially dito sa information, na meron pang criminal forfeiture order na hindi namin maintindihan, na hindi ko na lang i-explain yun. So, yun lang po ang sa amin. At saka, 4 different locations po sila, sir. In each location, hinahanap nila si pastor. Doon nga lang sa Kitbug, 3 areas yun. Buyo-Buyo, Biangan, Kitbug Compound. Sa 3 mga areas, mga 22 ata kabahay, pinasok nila. Ni hindi man lang, diretso na sipa. Ni hindi man lang sila nagpaalam. 4:00 ng umaga, mga bilaan yun. Anong mangyayari? Yung isa namatay pagka kinabukasan dahil na heart attack. Siyempre. So, hindi naman siguro nila sabihin na doon sa more than 20 houses na pinasok nila, nandun si pastor. Doon sa Glory Mountain din, ang hinahanap nila si pastor. Sa Prayer Mountain, ang hinahanap nila si pastor. Sa KOJC Central, ang hinahanap nila si pastor. So therefore, they could not give that to us, that there is reasonable ground to believe that they are arresting, they want to arrest Pastor Apollo Kibuloy in 4 different locations, and in 1 location, there are even 3 different locations likewise. Yun nga lang, yung operational procedure po dito, hindi talaga na-follow. Wala diretso sila kaagad. Naka-full battle gear. Parang mga terorista kami, may mga snipers pa. They were ready to attack, not to serve a warrant. Yun lang talaga ang nangyari doon. Hindi yun service of warrant. It was really a police harassment operation to scare us. So, meron na ba kayong ginawang investigation in this regard? Yes, Your Honor. Yung aming pong regional office number 11
already conducted an investigation. It's still ongoing, Your Honor. And I think the most recent is that there is a request sa KOJC and the PNP to submit documents in relation to the investigation being conducted by the region. Thank you for that. Thank you for that. Kasi I just would like to inform, no? Hindi pa ikaw ang chairperson ng CHR nito, but in June 2022, the Commission on Human Rights described the service of a warrant of arrest against an elderly environmental activist in Pakil, Laguna, carried out by 25 members of the PNP SAP as one conducted with excessive force that was unjustified and unnecessary, that led to the degradation and psychological harm. Kagaya sa nangyari sa mga bata doon, psychological harm. Dagdagan ko pa, in Committee Report number 46 of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dated March 17, 2017, hindi pa akong chairman nito, hindi pa ako senador nito, the committee described the service of a search warrant by a team of 18 CIDG personnel that was augmented by 6 members of the Regional Maritime Unit as a use of overwhelming force. So, ito nga, 25 lang ginamit sa Pakil, Laguna. Ito, 18 ang ginamit. Excessive force na daw yun, sabi ng human rights. Ito, nakita mo naman, batalyon yung ginagamit. Isang batalyon ng police. So, we need your investigation on this matter, kung ano talaga ito. Dahil nga, it led to, narinig mo, may 2 namatay because of inatake sa puso, at may mga bata hanggang ngayon psychologically disturbed because of that stressful incident. Kasi kung hindi kayo magbigay ng result ng investigation dito, baka mamaya sabihin na naman ng mga tao na itong human rights mabilis lang mag-action kapag ang naagrabyado ay yung mga makakaliwa. Ito ngayon na agrabyado, hindi ito makakaliwa, pero kalaban ng mga kaliwa ito. Itong Kingdom of Jesus Christ, talagang tumayo ito with the government against the CPP, NPA, NDF. Talagang kasama natin ito sila, itong mga Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, lumalaban talaga ito sa NPA. Talagang nagsumikap ito na mawala ang NPA sa Mindanao. At ngayon, sila ngayon na agrabyado. Sana we need your side also to give kahit na opinion man lang on this matter, dahil yung 2022 nga, yung sabi ko, aktivista ay kinundi na kaagad as excessive use of force. Kasi yung mga kaliwa, ito ngayon, kalaban ng kaliwa ito sila. Sana pantay-pantay yung pagtingin natin sa ating mga kababayan. Okay,